So, maayong gabi, maigsuunan ko diri sa simbahan. O, enthusiastic ba inyong kinabuhi karon? Nga serving gid mo sa Ginoo gud. Dapat buhi gid mo. Amen. So, sa di ta pa magdugay, magmarag tang tanan. Aron ako isabwag ang akong devotional karong gabi una. So, sa di ta magdugay, iabri atong Biblia sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Dungan ang pagbasa sa tanan. Ready? Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, and faith, and purity. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this wonderful night, Lord. Thank you, Lord, nga kami safe teaming nga ari sa simbahan, aron sa pagminaw sa imong wali o sa imong pulong nga dapat among i-apply sa among kinabuhi, Lord. Tagay mi og wisdom, Lord, nga among ni ma-apply sa uban sa Lord, among i-share sa uban, Lord. Kinitanan, pasalamatan sa nabutan ni Jesus, among luwas. Amen. So, manindog tang let's be seated. So, akong devotional karon, mga kaigsuunan ko, kani siya is reflected sa akong kagalingon. Kay sometimes mga kaigsuunan ko diri sa simbahan kay mga young people gin main target gid atong pastor being forcing sa atoa, especially sa mga young people nga masupil sa kabuton sa Ginoo. When we are young, we are full of energy and dreams. Doon natin mga kahims og mga pangandoy sa atong kinabuhi isip as a young. Amen. So it's a time for figuring mga kaigsuunan ko nga kung kinsa ta og unsa atong buhaton sa atong kagmaon. So during this phase mga kaigsuunan ko, being obedient to God's way mahimo natong guide us to sa atong kinabuhi of the purpose and influences. So this verse mga kaigsuunan ko sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, gi-encourage ni siya kaning mensahe sa ato, especially mga young people, that do not look anyone down you because you are a young, but set an example to the believers in speech, in conduct, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. And these words, mga kaigsunan ko, reminds us na sa ato ang edad doesn't limit our impact if we choosing to obey God's way. Amen. So obedient kaigsuunan ko, dili siya pasabot nga we are weak. We're actually takes courage to make a good choice even when the world tells us otherwise. So especially mga kaigsuunan ko, kani siya is a big example sa ako. Nakita na ko sa scenario sa akong dito sa trabahoan ako, which is ako si tawag nga alias Kakang. He is a good driver nga willing to serve God boldly. Good. Sometimes no, may encourage ko niya kay even though mga drivers nakita na ko siya ba, bless ko niya kay ipakita gina nga boldly siya mawali sa serving bisag dili siya baptist, but siya good like boldly siya nga wala siya kahadlok nga iya gid iyang isabwag ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan good. That is a good example for the believers. And in this verse kung magisunan ko nga nagsulti sa ato nga to be an example to other in different areas sa atong kinabuhi by how we talk. Kita tanan mga kaigsunan ko kinahanglan ato i-share nga we are different sa gawas nga ato pakita nga dunay ti Kristo sa atong kinabuhi gid. Amen. Ipakita ginato sa atong paglakaw isip mga estudyante diri, especially kitang tanan gud nga sa paglakaw nato sa gawas ipakita nato na dunay tay kahayag nga si Kristo galihok sa atong kinabuhi. Sa ato ang panginabuhi og sa ato ang buhat og sa pag-show og gugma sa mga katawhan aring tibuok kalibutan na ipakita nato nga si Kristo gid ang kinahanglan ipakita sa ato ang kinabuhi sa uban. Amen. So, sometimes mga kaigsuunan ko, the world tries good nga to push to do these things that against God, what God wants us, especially sa mga young people karon. We are
we are kuan gid kanang influenced by the social media platforms gid. Especially si pastor prohibited gina ang mga mga kabata, mga ginikanan kinahanglan gid expectation good ang mga cellphone sa mga bata, especially kung dunay sila kitaguan nga dili maayo nga dili maayos ka sa kabubuton sa Ginoo gid. Kay nakita nato karon nga kani sila kay medyo nakita gid ba nga na kay tinaguan bay inana example. So kani siya na bless ko sa kaniyang message mga kaigsunan ko kay grabe gid ang Ginoo mo lihok sa atong kinabuhi gid. Amen. And dapat kita gid boldly kita di ta mahadlok mag-serve sa Ginoo. Me sa ako ang self nakita na ko nga I'm being fear to serve God. But as of now karon gilantan gigoron but I'm forcing myself nga di ko pada sa yawa gid. Kaya ang Ginoo gid naglihok sa akong kinabuhi. Ug kung anak ka sa Ginoo dapat ikaw gyud moadto. Dapat ipakita gini mo nga you are being a good servant. Ipakita nimo nga doon na kay kahayag sa imong kinabuhi nga doon ay Kristo sa imong kinabuhi. Amen. So sometimes but we listen to God's to do these things His way. We stand out by the word that often confused. Our obedience mga kaigsunan ko is kinahanglan ginato i-apply sa atong kinabuhi. I-apply ginato nga mahimo tang obedient sa will sa Ginoo. Kay mao gini ang usahay sa mga kasi mga Kristohanon karon gatuo lang sila sa ilang panginabuhi karon. Pero wa sila gasalig nga dunay ang Ginoo mo provide sa inyong panginabuhi gid. Amen. Mao gid na mga Kristohanon nga dapat mabarog kita sa atong gisulti sa Biblia gid. Ako kay na-reflected sa akong kinabuhi. Even young people gid ko like musupil ko usahay masulti kong ni mama nga ma nganong di mo ko ganahan mo simba ma kasi may rason man nganong against ko ani ma sa sulti ni pastor. Sometimes pastor I just wanted to confess with you like dili mura medyo usahay medyo malayo ko sa imong kuan honest lang gid. Pero ang Ginoo gid nga iyagi ka punong kasing-kasing nga padayon gid sa pagkuan serve sa Ginoo ayo gid ka wala kuan faith og ay ka wala pag-asa sa imong kinabuhi nga ang Ginoo gid provide sa imong kinahanglan, especially sa mga ako estudyante ko usay si mama mosulti ko ma kanang kapuya ma lami maiundang sugila but si mama gid adto gid sa simbahan kaya ang simbahan gid may nag-lead sa ato sa kamatuoran gid. Bisag ako mga igsuon kay being against gid sa patakaran ni Papa because my father is a very strictly man gid. But I'm forcing myself nga di ko mapada sa akong kalagot dapat ipadayon gid nako ug unsay gisulti ni mama ug unsay gisulti ni pastor ako gi-apply sa akong kinabuhi isip Kristohanon gid. Amen. I remember gid mga kaisunan ko obeying God also means we're tapping by His wisdom. It likes having a map of our life. So, mga kaigsuunan ko, ato gid i-remember nga kita tandan ako sa akong self dapat mo obey ko sa kabubuton sa Ginoo kay ang Ginoo gid mo hatag na og wisdom adto sa akong mga puntahan. Kay ang Ginoo gid mo protect because for wisdom is better than rubies and all these things that may be desired and not to be compared to it. Ang Ginoo gid mo provide mo protection sa imo kung anak ka sa Dios. When we facing sa eskwelahan, sometimes no, masulti may kuan kay I being affected, I feel depression sa akong school. Mostly they are kuan gid strictly prohibited sa mga estudyante. I being losing my hope, di ko na mosimba. But my mama gid nga simba lang na kay ang Ginoo gid mo force kini mo basi tagaan yung wisdom o makalampos ka sa imong education pag-eskwela gid. Amen. We're trying to make a good choice. We can trust God word will guide us and it brings a feeling of peace and purpose that's stronger whatsoever what happen around us. So being obedient gid sa will sa Ginoo, especially atong pastor. Ako pastor, kinahanglan gid ko mo-obey ko as your member, as a young people. Dapat mapagamit ko sa Ginoo gid.
Obedience, mga kaigsuunan ko, gitabang na nato mag-overcome the ideas that being a young man, we can do too much. So, especially, this verse, nagsulti gina nato nga, let anyone look down on us because of our age. Instead, by living in faith, in love, in purity, and in spirit, we can show that we are capable of great things, mga kaigsunan ko. So, sa last na kong topic karon, obeying God when we're young is a way to make a big impact. We can become an example of love, hope, and truth to those around us. Our age isn't a limitations, and it is an opportunity. Gid. Kita mga young people, we must to do sa ipabuhat gid sa atong man of God. Weakness gid sa mga young people karon are pagpangasaba. Kay they are hatreds that then dali sa mga luod, especially na igo sa kuan na pastor. And it is a great opportunity by following God's word. So we choosing to shine for Him and make a difference in the world. So kita, mga Kristohanon, di lang young people, kita gid tanan, ipakita gid nato na doon natin ma-influence na kita, doon natin kahayag sa pagsabwag sa Ebanghelyo, especially kung discipleship kinang goal ni Pastor Gid. O kanintanan, very, blessed ko nga verse kay sometimes against ko sa against ko sa kabuton sa Ginoo, pero ang Ginoo gid maglihok sa kasing-kasing, padayon lang gid. Serve God sa imo, then do not lose hope kay ang Ginoo gid mo provide kung unsay mga pangandoy sa imong kinabuhi. Mao ra gito, daghang salamat.